presidente ay namatay, naging permanently incapacitated or disabled ang ginamit ng saligang batas o kaya naman nag-resign o kaya remove from office, ang vice president po ang magiging presidente. Hindi po in an acting capacity kung hindi permanent capacity. Kapag ka naman pansamantala lang yung inkapasidad ng ating presidente, yun naman pong vice president ang magiging acting president hanggang sa maging okay na ang presidente. Kung ang presidente, Sir Alvin, vice presidente ay namatay, nag-resign, natanggal o kaya naman permanently disabled, ang ating pong Senate President ang mag-acting president hanggang sa magkaroon ng eleksyon at upang makapaghalal ng bagong presidente. Kapag mismo ang Senate President naman ay pansamantalang hindi rin qualified o hindi rin po pwede, ang Speaker of the House ang magiging acting president hanggang sa makapaghalal ng presidente. Sa panahon po na walang presidente, vice presidente at naka-acting yung Senate President o kaya ang Speaker of the House, Sir Alvin, ay kinakailangan mag-convene kagad ng Kongreso, ang Senado at ang ating House of Representatives upang makagawa sila ng batas na magpapatawag ng isang halalan na hindi po doon sa pagitan ng 45 araw hanggang sa 60 araw matapos po na magkaroon ng batas na yan. So ibig sabihin, hanggang doon lang po sa Speaker of the House ang ating pong saligang batas kung saan magkakaroon ng acting president. Ay, hindi kasali yung Supreme Court Chief Justice? Hindi po kasali pa ang Supreme Court Chief Justice. Kita mo, mali pala yun. Akala natin 5 yung nasa line of succession. So, lumalabas, 4 lang ang nasa line of succession. Vice President, Senate President, ay 3 nga lang. And Speaker of the House. Yes po, pero siyempre po walang makakapigil sa Kongreso na mag-provide ng mas mahaba pa na line of succession in case na dumating sa punto na kahit yung Speaker of the House of Representatives ay hindi rin po available para po mag-serve as acting president. Pero Chairman, gaano ba ka-realistic? Kasi yung pinag-usapan natin ngayon, academic naman ito para lang matuto po kami at ang madlang people, ano po. Pero kung ang tanong is gaano ba ka-realistic ang gustong mangyari ng iba na mag-resign kayong lahat dahil sa aligasyon ng katiwalaan, lahat kayo tiwali, walang malinis sa inyo. Pag-resignin mo yung presidente, vice presidente, Senate President, at saka yung speaker, di wala na sa line of succession, di ho ba? Gaano ka-feasible? May ganun bang provision sa saligang batas na wala yung 4 na yon at parang may caretaker in the meantime na wala pa yung election or snap elections? Pagkatapos po ng 1973 Constitution na nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, nabura po na wala ang kahit na anong probisyon o posibilidad na magkakaroon ng mga tinatawag na snap election. Kumbaga sa lahat pipilapan ang pwesto o yung ika nga back to zero o wala pong nakaupo na mga sa pwesto. Yun ay sapagkat ang ating saligang batas sinigurado po nung mga gumawa nito noong 1986 na merong fixed term ang bawat isa. Ang presidente, merong 6 na taon. Ang vice-presidente ay 6 na taon din. Kapag ang presidente ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naging permanently disabled, ay ang vice president ay uupo doon lang sa natitirang porsyon ng termino ng presidente. Nangyari na po yan doon sa panahon ni President Joseph Estrada at then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Kapag ang vice-presidente naman, Sir Alvin, ay namatay, nag-resign, natanggal, o kaya naman permanently disabled, ang presidente ay pipili mula sa Senado o kaya sa mababang kapulungan na kung saan ay yan dapat ay pagkakasunduan ng Senado at mababang kapulungan. Kung natatandaan natin, nangyari yan kay Vice President Chufisto Ginggona na dating miyembro ng Senado. Pinili naman po siya na naging presidenteng Gloria Macapagal Arroyo. So yan po yung mga pagkakataon lang. Wala po tayo sa saligang batas na patungkol sa snap election sapagkat mukhang hindi naman dapat masanksyon o mapayagan ng saligang batas yung ika nga meron tayong wala tayong gobyerno o yung tinatawag na merong military takeover o yung mga ganyan sapagkat yun po ay hindi na sinasanksyon ng ating saligang batas. Kaya Kaya gaya ng sinasabi natin dyan sa ating partner, milyon-milyon po ang dumaragsak po dito sa Grand Star. Of course, dapat alam na natin ang ating chat. Kabisado na natin dahil kasi paulit-ulit na tayo kanina. Yes, by this time, alam na, meron tayong quiz. May quiz. Wala na tayong audio na naman naman. Yung buong Pilipinas ang ating mga boses. Next naman ay investigasyon. Drama-drama. Hindi kami mama. Hindi kami mama. Hindi natin. Tayo ang investigasyong drama
i-post natin na makapasok po tayo doon sa loob ng mga nating mga viewers. Kaya palike and share po mga kaibigan ng ating live at Mix TV po ang inyong abang lingkod. Ayos, at patuloy po ang ating live update po sa mga oras na ito at dito po sa may Quirino Grandstand, mga kabayan. Huwag po kayo bibitaw dito sa ating live. Papasok na po tayo sa pinaka loob ng Quirino Grandstand. Grabe, ang daming tao. Nagsisimula pa lang po mga kababayan. Mamaya-maya hirap na maglakad dito. Ay, meron na tayong 4 million in the house. Mga mahal nating viewers. Salamat po sa mga patuloy na nag-i-stay po dito sa ating live mga kababayan. Ikulong na yan mga kurakot. Okay. Bibili muna tayo tubig kasi parang mainit doon. Hoy, nandito yung mga tropa lahat sa labas. Pure buko yan, kuya? Pabili na ano, 10? 20 ba? So, ayan po mga kabayan, napapansin natin dito po yung mga kasamahan natin mga vlogger na sa labas. Mga vloggers kasi marami na. So siguro wala pong signal doon. Kaya nandito sila sa labas sa kasalukuyan ngayon. Kaming init.